napanood ng mga classmate mo yata. Ay, opo, sir. Nagpasyal ba sila rito? Opo. Ay, very good Ano naman. daw po, maraming salamat daw po dun sa, kung hindi dahil daw po sa inyo, Daddy Frankie, hindi daw po nila ako nakita na ganito yung sitwasyon ng classmate nila. Dumating sila, napahiyak na lang po ako. Oo. Kasi, dating ano po, hindi ko po alam na ganito yung mangyayari doon sa akin. Mm-mm. Kaya po, nung pumunta po sila dito, umiyak na lang po ako, sabi ko. Hindi ko po in-expect na pupuntahan niyo ko, sabi ko. Kasi kung hindi dahil kay Daddy Frankie, nagpapasalamat din kami sa kanya, sabi po nila sa akin. No, Oo. hindi ko akalain na usap-usapan dito na yung binigay niyo daw po na pera, pinangano daw po ng asawa ko. Ano? Pinang-video daw po nila. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, kumusta po kayong lahat? Ayan, panibagong araw, panibagong vlog. At sa araw na ito mga kababayan, ay muli nating balikan si Ate Jezabel. Sino po nakakaalala kay Ate Jezabel? Siya po yung nanay na may anak na 3 ba yun o 2? Pero ang problema dito mga kababayan, si Ate Jezabel po ay isang bulag at pilit na lumalaban sa hamon at sa hirap ng buhay. At ang kanyang asawa ay nakikipasada lang po, nakikiboundaryhan lang. So mga kababayan, samahan niyo po ako dahil muli natin siyang kausapin, muli natin siyang kumustahin. Kumusta na nga kaya dahil binigyan natin siya nakaraan pambili ng gamot. Andito tayo mga kababayan. Hello po Ate Jezabel. Sino po sila? Si Daddy Frankie po. Ay, tuloy po kayo, Daddy Frankie. Oh, sige, pwede ako pumasok? Sige po. Kumusta? Ito, ano pa rin po. Sige, pasok ako ha. Sige po. Mapupo Okay. kayo, sir. Ayan. Magandang hapon. Kumusta ka na? Ito, ano po, yung gumagalaw lang po yung naano ko po. Yung, Tapos medyo may sinag-sinag po. nararamdaman mo kami. Opo. Pwede ba lipat ka dito sa ano? Sige. Para hindi naihilo. Upo ka. Tabi tayo. Hindi ba against the light? Okay lang. Sige, upo ka po. Ayan, upo ako ha. Tabi ako. Nakikita mo kami, naanigan mo kami. Naininag ko po, yung parang may shape lang po na ano. May shape lang. Tapos may gumagalaw. Kumusta kayo dito? Ito, nahihirapan po wala po si nanay kasi ano po, nasa Maynila po sila. Ay, bakit sila nagpunta doon? Inoperahan po yung tatay ko, sir. Pati tatay mo inoperahan. Opo, yung lus-lus po nila. Saan sa Manila? Sa Laguna po. Sa katapusan pa daw po sila umuwi po. Ang asawa ko, hapon, di na po makapasada. Ay, hindi nakakapasada. Umaga lang po. Kasi wala pong kasama. Kumusta naman yung mga anak mo? Eh, yung anak ko, problema ko, minsan tamatakas po, sir. Kaya hindi ko po, Ilan ba yung anak mo? 3 po. Oh. Di ba nabanggit mo yung anak mo na PWD rin? So yun yung tumatakas din. Opo, dyan sa kalsada, kasi na, nagsasaranggola. Na ko po kasi yung mga, mga truck na dumadaan, nag-harvest po eh. Kaya minsan, ingay-ingay ko dyan sa labas. Ay, nakakarating ka pa ng labas. Opo. Paano? Pahinto-hinto, sir, kasi pag naano ko, parang may nakatayo, hinto. Yan po. Sa ulado mo pa tong daan palabas. Opo. Naano ko po yung daan. Kaya, pag minsan yung, anak ko, hindi dyan. Hinto lang. Hinto lang po. Pero dito sa bahay, sa ulado mo na yung loob ng bahay. Ayaw po. Kabisado ko po yung loob ng bahay. Pero hindi ka nakapagtrabaho. Nag-ano lang po ko dito, yung walis, tapos yung anak ko, siya na lang yung tatapos. Nagwawalis-walis. Opo, yan lang yung magagawa ko dito. Kasi, walang wala si nanay. Pero pag nandito yung nanay mo, silang nag-aalaga sa'yo. Ay, opo.
Sila, pati yung mga anak ko. Kaya kami ko pumunta dito actually kasi syempre gusto ka rin namin kumustahin. Kumusta na yung mata mo, kung may pagbabago na ba? May ano naman po, sir. Na ano ko yung aninag. Mm. Ano po yung... So, nung galing kami dito, nakabili ka ng gamot? Ayun po, sir. Nandyan po sa gilid. Okay lang, okay lang. Kinumusta lang namin kasi alam ko naman na ibibili mo ng gamot. So, kumusta naman ang pamamasada ng asawa mo? Yung pambili lang ng ulam namin, sir, gatas. Ano po? Nagagatas pa yung anak mo? Opo. Ay, oo. Nagagatas pa yung maliit ko, sir. Ilang taon ba yung anak mo na bunso? Dalawa po. Dalawa, nagagatas pa yun. Nagagatas pa po. Kaya, sabi ko sa kanya, minsan pag ganitong hapon, pumasada pa. Minsan pumapasyal yung mga pinsan ko. Ayaw nang lumabas kasi pag aalis na yung mga pinsan ko, wala na. Nung unang upload natin, napanood ng mga classmate mo yata. Ay, opo, sir. Nagpasyal ba sila rito? Opo. Ay, very good Nano naman. daw po, maraming salamat daw po dun sa, kung hindi dahil daw po sa inyo, Daddy Frankie, hindi daw po nila ako nakita na ganito yung sitwasyon ng classmate nila. Oo, Kaya ano? po, Kumusta naman mga classmate mo? Anong sabi nila sa'yo? Magpagaling daw po ako. Para daw po Kaya, yun, binigyan din po nila ako sa Oo. grocery po. Oh, very good. Kaya po, nagpapasalamat po ko sa inyo, Daddy Frankie. Kasi kung di daw po, dahil talaga sa inyo daw po, hindi daw po nila alam na ganito sitwasyon ng classmate po nila. Oo. Kaya po nagpapasalamat po sa kanila, Daddy Frankie. Mm-mm. Di ko rin po sila ini-expect na Oo. pumunta po sila. Dumating po sila dito, nagtanong-tanong na lang po sila. Mm-mm. Kaya po, nung dumating sila, napahiyak na lang po ako. Oo. Kasi, dating po, hindi ko po alam na ganito yung mangyayari dito sa akin. Mm-mm. Kaya po nagpapasalamat po sa kanila, Daddy Frankie, tsaka sa inyo po. Oo. Hindi mo iniyaan. Siyempre, kahit sinong tao, walang mag-i-expect na ganyan ang mangyayari, ano? Opo, Sa mga... hindi po nila ini-expect talaga po, Daddy Frankie. Kaya po, nung napanood po nila yung sa inyo po, agad-agad daw po silang nag-ambag-ambag. Nag-ambag-ambag din sila para sa'yo. Ano po? Kaya po, nung pumunta po sila dito, umiyak na lang po ako, sabi ko. Di ko po ini-expect na pupuntahan niyo ko, sabi ko. Kasi kung hindi dahil kay Daddy Frankie, nagpapasalamat din kami sa kanya, sabi po nila sa akin. Hindi namin alam na ganyan na pala yung sitwasyon ko, sabi po nila sa akin. Napakabait ng mga classmate mo, no? Kaya po buong puso nagpapasalamat kami ng pamilya po sa inyo tsaka sa mga classmate ko, Daddy Frankie. Ganun talaga. Alam mo, I-expect ko lang po, Daddy Frankie, yung pumunta po kayo dito. Oo. Hindi ko akalain na usap-usapan dito na yung binigay nyo daw po na pera, pinangano daw po ng asawa ko. ano? Pinang-video daw po nila. Oo. Hindi po nila alam, Daddy Frankie. Pinag-ambag-ambag po ng mga kumpare po namin kasi anniversary po namin. Tas 7 taon po yung PWD po na. Oo. 7 years siya. Sabi po nila sa dapat mare kahit ganyan yung mata mo dapat yung masaya ka din, hindi yung ganyan na nagaganyan ka sa Opo. nagambag-ambag po sila, hindi po nila alam. Tapos binigyan pa po ko ng 2,000 pambili daw po ng gamot na naman po yun. Tapos ganun ang sasabihin ng mga tao. Balitado po dito yung Daddy Frankie, yung binigay nyo daw po, kaya yung asawa ko. Hayaan mo na lang, ipa-juice mo na lang, sabi po nila. Pero hindi po nila alam, yung pagkabigay nyo po, binili na ng nanay ko yung Daddy Frankie. Oo. Ayan po, nandyan po. Pinakita ko po yung pumupunta ng mga tao dito. Kaya, ay, hindi pala totoo yung sinasabi nila, sabi ko nila. Oo. Kaya sabi ko, hindi bali, may juice naman. Oh, tama ka. Lahat. Walang reason, ate. Walang reason para ipaliwanag mo yung side mo sa mga taong hindi nila alam yung nangyayari sa'yo. Lalong-lalo na't walang reason para magpaliwanag tayo
sa mga taong walang ambag sa buhay natin. Kaya nga po eh. Sabi ko, ganito na nga yung sitwasyon namin mag-asawa. Ganyan pa yung gagawin. Ano yung sasabihin po nila sa amin. Dati po, hindi lang po nila alam. Ang hirap ng walang paningin. Hindi lang nila iniisip na may anak pa akong maliit. Tapos PWD. Tapos ganyan pa yung sasabihin nila sa amin mag-asawa. Kaya sabi ko po, yung mga ganyan na nagsabi-sabi sana, sabi ko, gumaling na ako para pagdating ng araw na malaman po nila na sila din yung patutulungan ko din po sa inyo para alam din po nila Daddy Frankie, yung hirap. Hindi ko naman po kasi talaga akalain na tutulungan niyo po talaga po Daddy Frankie. Hindi ko talaga ini-expect. Kung bakit nakarating kami dito ay kalugod ng Panginoon yun. Kaya ano't ano man ang maririnig mo na hindi maganda, huwag mo nang pansinin yun. Hindi ko na Ang importante, alam mo sa sarili mo, yung ginagawa mo ay tama at wala tayong sinasaktan, wala tayong inaapakan, no? Tanggapin mo, isipin mo, nandito tayo sa mundong punong-puno ng pagsubok at minsan may mga tao talagang susubukin ka or huhusgahan ka. hindi ko na Pero ipag-pray mo lang lahat, no? po. Kahit ako, kaya ako nandito, kumustahin ka at sana makatulong pa kami, ano? Yun lang ang reason. Kaya, saan si Kuya Rizky? May bigas pa ba tayo dyan? Meron po. Papahingi ako ng isang sakong bigas, guys. Para hindi na sila bibili ng bigas. Kasi nahihirapan si tatay na mamasada, ano? Una po, kasi po Daddy Frankie, sana, sabi ko, sana gumaling na ako para hindi ka na yung ganyan na pahinto-hinto yung pasada niya, Daddy Frankie. So, Kasi mahirap nung nakabili tayo ng gamot, nakabili ka ng gamot doon sa unang binigay namin, nagkakaroon ba ng improvement? Meron po. Oo. Parang gusto ko lang po ulit na, yung po ulit, Daddy Frankie. Pag-check up po. Sabi po nila, try ko daw po dun sa Daguma kasi libre naman daw Oo. po, sabi nila. Kaya sabi ko sa asawa ko, kung makaipon-ipon ng konti, pupunta po kami kasi para po ma-second opinion na po. Yun, tama yun, ate. Yung talagang gusto. Kailangan may second opinion kayo. Yun din po yung sinasabi ng classmate. O, magtiyaga kayong pumila. Kasi pag may tiyaga talaga, may nilaga. Ano? Opo. Huwag kang tamarin, kausapin mo yung asawa mo, at samahan natin ng dasal. Opo. Hanggat na nagpupursigit, sisikap tayo, meron at meron. Ayun, thank you Kuya Bandam. Ayan mga kababayan. Dito Kuya Bandam. Ayan, napakasipag ni Bandam. O, sige, upo ka lang dito Kuya Bandam. Salamat. Ayan, ate, may dala akong isang sakong bigas para hindi na kayo bumili kahit papano. Makakabawas sa gastusin ninyo, Maraming salamat po, Daddy Frankie. Hindi po talaga sana babalikan niyo po talaga ako. Hanggat kaya namin, babalik-balik kami dito, ano? Talagang gusto ko po talagang yung maano na po yung mata po. Kahit ako gusto ko rin na gumaling ka na para maalagaan mo yung mga anak mo. At saka ate, may bibigay ako ulit na 5,000 para makabili ka ulit ng gamot mo. Hindi ko po talaga yung Daddy Frankie. Sana bigyan pa kayo ng Panginoon ng lakas ng katawan. Ay. Kahit di ko na yung pera, Daddy Frankie, gusto ko lang po yung maibalik lang po ko talaga sa pantingin po ng mga yung doktor po sa mata po. Pero kailangan pa rin natin itong pera, pamasahin nyo, pagpunta nyo sa ospital. Pero tama yung sinabi mo, kahit wala na sana tayong pera, basta wala tayong sakit, no? Totoo po yan, Daddy Frankie. Kahit hindi tayo marangya, kahit na simpleng pamumuhay lang sana, basta walang sakit, kumpleto yung paningin, para makita natin yung mga anak natin kung paano sila lumaki, magabayan natin. Na po yung gusto ko, Daddy Frankie. Kasi yung isa ko talagang tumatakas na rin po yung maliit ko po.
Basta ipag-pray mo lang, ha? Wag kang mawawala ng pag-asa kasi bata ka pa. Okay? Okay, so tanggapin mo. Makakatulong to. Oh, ito. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Pag-pray mo lang. Sana tuloy-tuloy lang tayong lahat para magabayan ka namin, mabalik-balikan ka namin hanggang sa mapagtagumpayan natin. No? May mga public hospital naman, magpa-second opinion kayo. Mag-usap kayo mag-asawa. Huwag kayong susuko. Ha? Opo. Bukas po, hindi ko po siya ngayon pupunta po kami, Daddy Frankie, doon sa sinasabi nila dyan sa Dagupan po. Sige, laban Yung na. mga classmate ko, punta Oo. ka, balik. Magpa-second opinion ka, sabi nila, Daddy Frankie. Kaya po, sila po yung nagbigay din po ng lakas sa akin, Daddy Frankie. Talagang hindi ko po talaga ini-expect na pupuntahan po nila ako, Daddy Frankie. Oo, ganun talaga. 15 years na hindi kami nagkita-kita, pero dahil sa inyo, na ano po nila ako. Naalala ka nila. Naawa sila sa'yo. Basta ano lang, laban lang. Pasalamat din ako sa mga classmate mo kasi kaisa ko sila na tumulong sa'yo. Opo. Alam ko yung nararamdaman nila na gustong-gusto ka rin nilang tulungan. So, pag-pray natin, no? Opo. Okay, so sa ngayon, mapapanood ng mga classmate mo to. Shoutout mo sila or pasalamatan din natin sila na sana i-bless din sila ni God para matulungan ka nila ulit. No? Sige, shoutout mo yung mga classmate mong nagpunta dito. Ang mga classmate kong pumunta dito, maraming salamat. Buong pusong nagpapasalamat kaming pamilya sa inyo na tumulong dun sa akin. Sana bigyan pa kayo ng lakas ng katawan ng Panginoon. Okay. Siyempre, na? Ayan, so ayan mga kababayan, mga kabarangay. Ito yung reason kung bakit ako bumalik muli. Dahil si nanay nga po sa problema na pinagdadaanan niya at pinagpipray ko na sana malagpasan ni nanay yung kanyang sakit na ito. At napangako ko rin sa inyo mga kababayan na hanggat kaya ni Daddy Frankie, balik-balikan lahat ng mga beneficiary natin. At magpapasalamat din po ako sa inyong lahat, lalo na sa mga kababayan natin na walang sawang nagsishare ng mga videos natin. Dahil sa pamamagitan po ng pag-share ninyo at hindi nyo pag-escape ng ads, ay dyan din po kami kumukuha ng pangtulong natin kagaya ni nanay na kapos sa kapalaran at dinatnan pa ng pagsubok sa buhay. Kaya muli mga kababayan, shoutout po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na OFW. Ayan, alam ko napakahirap ng sitwasyon na malayo sa pamilya, napakahirap ng sitwasyon na wala sa sariling bayan. Kaya doble-doble ingat po kayo dyan mga kababayan na OFW. At syempre mga kababayan din natin na nasa ibang bansa, maraming salamat po. At shoutout ko rin ang ating mga mababait na sponsor. Ayan, ang Team Rise Above headed by Tita Hani S. Ayan, at kay Ma'am Purisa Joy. Ayan, thank you po sa walang sawa ninyong pagsuporta. Ayan, so sa mga hindi ko pa nabanggit mga kababayan, ipagpaumanhin po ninyo. Pero thank you po sa inyong lahat. Rosary Around the World, ayan, mega galag shoutout din po sa inyong lahat. Kay Stariray, ayan, kay Sweet Charm. So ma'am, sana nakatulong kami sa iyo sa hapon na ito. No? Anong masasabi ni nanay na nakabalik kami dito? Maraming salamat po kasi binalikan niyo po ako. Hindi ko po talaga ini-expect din po na babalikan niyo talaga ako, Daddy Frankie. Malapit na ang piyesta ninyo. Opo. Ayan. Sa 19 na. No? Ano yung piyesta? Ay, anong barangay ito? Banlag. Kabuldatan. Ay, Kabaldatan. Ayan, barangay Kabaldatan. Baka akala ninyo po ay nakalimutan ko yung promise ko po sa inyo, mga kababayan. Advance. Happy fiesta
At nangako po ako sa barangay na ito mga kababayan na pag umabot ng 1.1 subscriber si Daddy Frankie sa aking YouTube, mamimigay po ako ng 5 TV plus 15,000. Hindi ko po yan nalilimutan mga kababayan. Basta umabot po tayo ng 1.1 subscribers, magbibigay po ako ng TV na 5 para sa piyesta, para sa mga kabarangay natin dito, plus 15,000 cash. So ano pang hinihintay natin? Barangay Kabuldatan. Tama? So subscribe po tayo, no? At shoutout po sa ating barangay captain dito. Ayan, si Cap Di Guzman at sa aking classmate, si Kagawad Leonardo De Guzman. Mabuhay po tayo lahat mga kababayan, lalong-lalo na dito sa bayan at lalawigan ng Pangasinan. So ate, alis na po muna kami. So hiling ko, pagpipray ko na sana mapunta kayo ng ospital para gumaling ka na, no? Opo. O paalam tayo sa mga viewers natin, pasalamat tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Buong pusong nagpapasalamat po ko sa inyo sa tulong niyo pong binigay sa akin. Maraming salamat po. Okay, so bye-bye po, bye-bye. Bye-bye tayo, te. Thank you. Bye-bye po. Salamat po.